Yun, hello everyone. Kamusta naman kayo dyan? I hope you're keeping dry, keeping safe, at saka yung mga kababayan natin na naapektuhan sa itong huling parang Undoy 2.0, no? Ang nangyari. I hope folks will recover, and of course nangkikiramay din tayo dun sa mga naapektuhan in the worst way possible. Andito na yung paborito niyang Tres Marios. Marios pala, hindi na Marias. Tres Marios, nakasama si future ex-senator Edu Manzanas. Kamusta kayo, Shogun? Thank you for joining us. And of course, attorney Mark Gamboa slash future coach ng Philippine Ascals. Yan, Hello. hello. Mamahalin yung shirt na yan. For 5,000 yan. Okay guys, bago natin pag-usapan yung MIA, Missing in Action, ano yung mga ka-Swifty natin dyan. No? Hindi naman tayo confirmed na Swifty talagang usapan dito. Bago natin pag-usapan si Lenny na parating binabash, pero ang nangyari data ngayon is Angat Buhay versus Sarap Buhay. At bago natin pag-usapan yung latest LGU stuff, dito muna tayo kay Marcos kasi lalo si Edu Manzanas, kinikriticize na tayo na masyado daw tayo mabait kay Marcos. So bago natin pag-usapan yung Pogo ban, eto muna, pag-usapan natin yung SONA niya kasi isa sa issue na ni-raise ni President Marcos Jr. sa SONA was, ano daw, 55,000 flood control, Hindi, 5,500. 5,500, sorry. But still, Oo. that's still a lot. Oh, sorry. 5,500 Ay, flood magagalit yung control mga na loyalists tapos na. natin. Oo, tapos na daw. Talagang, eto Tapos na. na. Tapos, wala Tapos pang na. 2 days. At more to Oo. come. So, so, so ano nangyari More dyan? to come. Kaya nakita mo 5,500. siya. Nakita mo. Puro pork barrel yun eh. Yun yung bagong pork barrel, yung mga flood control, di ba Mark? Yan yung mga bagong Oh, Kaya nga galit na galit yung mga tao ngayon dahil napakaraming unprogrammed funds. No, umabot ng almost 800 billion yung unprogrammed. Nakita mo ba 'yon, Richard? Di ba? Mukhang Nag-increase by may almost negosyo. Mukhang may negosyo. Oo, nag-increase by almost 500 billion yung unprogrammed. Binawas dun sa mga departments at saka GOCC. Hindi pa nakontento sa mga departments, binawasan pa yung mga GOCC including PhilHealth. 'Di ba? Yung PhilHealth yan, 90 billion ilalagay dun sa unprogrammed. No? At yung unprogrammed, yan yung gagamitin sa eleksyon ng mga politiko. No, very clear. Parang naglolokohan eh, di ba? Naglolokohan eh. Baka Tapos ibang flood ang kinokontrol nila dyan. tapos ngayon hahanapin yung kwan, hahanapin yung flood control. Siyempre, siyempre pangkampanya 'yon. Malinaw naman kung para saan 'yon eh, di ba? So, kaya dapat pababahain ng pera sa mga botante. Doon babaha oo. ng Flooding ng pera. pera pala pa yan. Oo. Money flood pala siya, pera flooding. Kaya Big R, dapat i-deconstruct mo yung unprogrammed fund na yan. Hindi nauunawaan ng tao ano ibig sabihin ng unprogrammed fund. Di ba? I Yan think yung mga naunawan ng tao after all that yan yung, confidential funds. After all the confidential funds. Like, people get a sense na maraming mga funds dyan na hindi na-scrutinize or wala siyang Oo. itemized expenditure na pwede mo ilagay kung saan-saan, di ba? Kung nandyan si Ping Lacson, expose na yan. Actually, I No? suggest people to Walang follow Pink. nag-expose ngayon sa Senado eh. Ng mga ganyan eh. Nakikinabang sa lahat eh. Final, kung, Nakikita ko din na narinig ko din nga, kasi pinakamadali yung sa flood control eh. Kasi unlike yung mga kalsada o makikita mo eh, kumbaga bubungkalin mo, aayusin mo. Labas yung Mahirap baho patungan, kagad. mahirap hindi katulad sa flood control. Hindi mo naman nakikita kung ano nangyayari sa ilalim. So pwedeng, kumbaga, maximize yung nagiging profit minsan. Kaya yan na nagiging paboritong ginagawa na hindi naman natin alam ang punto diyan, it's not about siguro the quantity ng mga flood control projects eh. It's the quality siguro nung gagawing mga flood control projects ng gobyerno. Ang nangyayari nga dahil nga parang kanya-kanyang pork barrel, kanya-kanya direction din ng flood control, unlike na magkaroon ng isang direction lang o isang maayos na study, isang maayos na Mukhang naka-modem ka rin yata, Mark, mukhang hindi lang sa show ka naka-modem lahat wala tayo. rin. Ako kasi tumakas ako sa Cebu eh. Diyos ko tayo. 10 hours kami naghintay sa airport. Grabe talaga nangyari sa atin. No? That was the craziest thing I've seen. No? I mean, despite all the
Yeah, Sir Ronald, ito mukhang may nagalit yata kay Mark eh. Mukhang may natamaan. Nakibuloy. Nakibuloy. Well, Nakibuloy. kanina nagsalita ako dun sa Alyansa Tigil Mina. Alam mo ba yon? Andun sila sa Oh, ano right. nandun sila sa Bacolod. Nagsalita ako sa kanila. Marami ako natutunan. Sa Japan pala, 58 to 60% ng lahat ng ulan, lalo na galing sa bundok, ay nasa-save nila at nare-recycle nila as power, no? As well as potable water, no? So nagtatayo sila ng mga dam dun sa mga bundok nila. Tayo pala 1% lang ang natitipid natin na tubig ulan. So, nagkokos siya ng baha, at the same time tinatapon siya afterwards, tapos hindi siya nakakatulong magdagdag ng power. Biro mo yung ganun, yung ang daming benepisyo, mapipigilan ng baha, halimbawa sa Tokyo, tapos meron kang napakalaking source ng potable water, meron tayong water crisis ngayon Tapos, meron ka pang energy na ecological, 'di ba? Na ecological, natural batteries. 'Yun yung ginagawa. Pero mo yun, no? 60% tapos tayo 1% lang. Yun nga, the technology is there, no? So Mark, a while ago, Ah, habang ikaw rin na, mukhang may nakibuloy, ay nakuryente sa'yo. Habang Oo. may nakuryente sa'yo na sinasabotay ka, ang sinasabi ni Ronald is, actually, the technology is there. We see in Japan na they turn rain, yung flooding, into actually something positive for their energy, for their tap water, for everything. So the technology is there, di ba, Ronald? Hindi naman tayo ganun kapobreng bansa, middle income country na tayo. And Yes. naisip ko, inuulanan din naman yung mga kapitbahay natin, Malaysia, Singapore, Indonesia, ganun. But it looks like grabe yung epekto sa Pilipinas. So Lalo na Big R, tayo ang number one disaster-prone country in the world. In the world, Dahil number two kasi ang Indonesia. pero Tapos number number one tayo, hindi lang dahil sa natural, is because also hindi tayo nag-adjust in terms of the man-made part. So it's the yes. combination eh. It's Ibang not usapan just pa yun. yung, Oh, hindi lang yung ibang, extreme weather condition yung eh. mitigation, yung Exact, disaster kulang tayo sa mitigation. mitigation, kaya tayo worst Yeah. affected. Number one tayo, number two ang Indonesia, number three ang India, no? Pero yung kapitbahay natin, yung Japan, number one sa disaster mitigation. Kahit sobrang exposed pa rin sila Dahil katulad mas natin. Oh. dahil yung two of the five, no, historic worst disasters in the world nangyari sa Japan, no? Disaster prone din ang Japan Mas marami silang earthquake sa atin, mas marami silang tsunami, 'di ba? Pero yung mitigation nila sa disaster, number one sila sa buong mundo. Ibig sabihin, yung technology nandun lang sa kabila. At sa katabi lang natin. Halimbawa, sa water management, yung pinag-uusapan natin kanina, 60% ng rainfall sa Japan ay natitipid nila, no? Nagagamit nila as potable water, natatanggal nila sa flooding at nagiging energy, nagiging hydrothermal, 'di ba? So, yun yung edge nila sa atin, layo. I don't know, Mark, if you have seen that, may nag-trending kahapon, may nag-post, tas nag-comment ako. Yung mga taga-BGC, medyo nag-flex sila. Natingnan mo dito sa Yeah. BGC. Hindi mo na kailangan pumunta sa Tokyo, dyan lang sa BGC. Oh, wala kaming baha, sarap buhay, ganun. So, syempre, maraming nainis, parang check your privilege. Pero sabi ko, it also shows na kung maayos yung urban planning mo, yung flood control system mo, kasi BGC yan, di ba? Halos hindi sila Mm. apektado. I know there's a factor of topography. Yung mga more elevated places obviously less prone, but I think there's also the factor of urban planning na kitang-kita natin sa BGC. So Sir Roland, hindi natin kailangan mag-showgun. Diyan lang sa BGC, pwede natin makita yung epekto ng first world. But isa pang nagdrama yung mga ibang senador na reklamasyon pa more. Reklamasyon pa more. Mark, anong rinig mo dyan sa reclamation? Di ba puro mga China ang gumagawa ng mga reclamation? Digong tigas yan, di ba yung mga Yun nga. reclamation? Puro, puro mga Oo, ang daming mga reclamation Pero 'di ba, alam ko sa Las Piñas hindi pinag-aawayan nila di ba? Kasi yung parang reclamation doon sa side, yun ang nagbabaha doon sa Las Piñas na area. Siguro ganun din sa Parañaque, sa Manila, may epekto din doon sa inner na land kaya nagbabaha Pero Mark, Talagang nilift na ba yun?
Nilift na ba yung ban sa reclamation? Paano, a year ago, nag-ban si BBM dyan eh. Ola, lahat ng reclamation sa Manila, binan niya eh. Na-lift na ba yon? Alam ko, hindi pa eh. Hindi pa eh. Parang Pero pogo alam naman ban natin yan. pag mga ganyan eh, di ba? Saka Siyempre, isang problema ban nila, muna para lahat dadaan. oo. At saka isang problema nila, wala silang makuhang lupa na pang-reclaim. Ubus. Inubos Nakuha ng nung, China doon sa kanilang island building. No? akala ko inubos ni Cynthia. Naubos Di sa ba kwan. kaya Dolomite dyan? Baka Dolomite pa pwede. Uy, ano nangyari? Naubos Oy, 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 oy. Wait lang, Ronald, let's hold this person to account. Si Mark Gamboa ay ex-president ng Dolomite Beautification Project. Ano, Mark? May natira, Sinisisi mo na? may, may natira ba ron? May natira ba ron? Siyempre, catch May baby naman natira? talaga ng basura. So, doon talaga pupunta. Pero pag walang basura, pasyalan naman yan. Kami naman See, nag-i-enjoy. andyan pa rin yung farmer. Talagang, Ronald, di mo alam, nag-away kami dyan. Ano pinagagawa mo dyan sa Dolomite? Bakit? Maganda naman ah. Maganda sa pakiramdam. Alam ko, Mark, marami na nagpupupo ron eh. sa, sa Dolomite. Pero Masarap di daw ba, magpupo kung white ba sand. yung mga afam na yung mga picture na pa sexy-sexy sila, meron yung check na turista, gano'n, di ba? Yung naka-bikini sila. Oo eh. Sabi ko, toxicology itong mga to afterwards. Baka mamaya magano pa mangyari sa mga yan. No, but going back to this, sa tingin niyo ba kailangan ng i-audit na lahat ng mga contractors ng mga big flooding projects na yan? Kasi minsan ang problema din, palpak yung paggawa or palpak yung maintenance, di ba? So I think we need to have a proper audit of both reclamation projects kung talaga nagka-contribute ito ng big time. Whether, sabi nga ni Ronald, may ban supposedly yung Department of Environment, DNR, nung last year, talagang bash sila ng bash sa reclamation. So maybe there's a problem with implementation. Mukhang audit talaga kailangan natin dito, no? Kailangan paalis go to, no? Dapat ulit sila Riza Ontiveros at Gatchalian, meron din silang parang yung duo na yan, may show na sila sa Senate, no? They have to they have to look into this. Ano ba nangyari? Sir Ronald. Dapat Big R, dyan kailangan ng shogun. No? Diyan kinakailangan mag-seppuku yung mga may investigahan, no? Dapat mag-seppuku sila diyan eh. Pwede ko silang pahiramin, marami akong marami akong mga samurai swords. No? Pero Sir Yung Ronald, ayaw sabi nila, mag-seppuku, pwede mag-lipstick muna kami kasi mag-glamour shot muna kami. Nakita niyo yung mga picture ng sino mayor yan na parang ganun siyang ano. Tapos lahat ng rescue operations ng syudad niya napunta sa kanya kasi siya yung binubuhat. Tapos yung may water resistant siyang lipstick. Yan, no. Yung mga ganon, Kung hindi sila mag-seppuku, pwedeng ako yung mamugot ng ulo. Willing ako. Mark, medyo mainit ang ulo ng kasama natin kasi sira yung modem niya dahil sa bahay. Ikaw, Mark. Pero malaking factor nga sa DNR eh. Kasi yun nga sa reclamation, kung paano naapekto. And yung sa mga puno, kasi it's the same places uli, yung sa San Mateo, yung ano ng mga tubig, 'di ba? Ang daming kinalbong mga bundok doon, mga forest doon. Yun din, yung mga kinalbong. Oo, ang laking ano nung eh. lumipat ako, kita ko yung mga mina sa medyo labas naman. Grabe. That's a very good point, Mark, no? Yung also deforestation and all. Kasi yun yung isa pang water absorbent, di ba? Daming palpa na rin, no? Actually, ang laki ng possibility sa Laguna Lake. Right. Ito kasi yung biggest lake natin eh. It covers several provinces. Ngayon ay halos 2 meters na lang eh. 2 meters, no? Meron yung depth na dapat 50 meters eh. Yung Laguna Lake. Imagine mo 2 meters na lang. Imagine mo yung ma-absorb niya na tubig galing sa Metro Manila, galing sa mga bundok. Basin siya, no? Natural basin. Tapos, Tapos potable water yan. No? Lalo na kung lalagyan mo ng dike, ng dike, circumferential dike, para hindi niya kakainin yung lupa sa paligid. Lalagyan mo siya ng dike. Magpo-provide ka ng employment, magpo-provide ka ng transportation, dahil magkakaroon ka ng circumferential highway eh. No? Tapos, yung tubig na mapupunta sa flooding, diyan pupunta. Diyan pupunta. Tapos, meron kang potable water. Tapos, meron kang hydropower. No? Dahil yung tubig bago umabot sa Laguna Lake, pwede mong gawing hydro.
No? Pwede mo gawing hydro. Hydro. Tapos, maglalagay ka ng spillway para pag sosobra yung tubig sa Laguna Lake, pwedeng palabasin sa dagat. Another hydro yon. Another hydro. Tapos, para yan ay maging viable, yung Marikina watershed, tataniman mo ng maraming puno. Paano yung silt? Yung silt galing sa kalbo na bundok dun sa Marikina Watershed, Montalban, pumupunta yan dito sa Laguna Lake, nagiging putik. Nagiging putik siya. Kaya ang dami dyan. Employment, millions of jobs ang magagawa dyan. For kwan for 20, 30 years. No? 20, 30 years. Ikalawa, highway. Highway, magagawa yung baha sa Metro Manila. Pupunta lahat sa Laguna Lake. Sa Laguna Lake. Tapos meron kang energy as well as potable water. Ang laking kanya na, that Talagang, will be the biggest oo, infrastructure project sa history ng Pilipinas. Imagine talagang, mo yung economic oo. paano magagawa niyan. No? Engineer Ronald, talagang pang DPWH ka pala. Akala namin pang ano ka eh. Hindi, Akala namin pang DILG, pang What is DPWH ka keeping pala, ba from sir. doing that? What is keeping the government pa nakaupo from ko. pursuing that Nakaupo project? ko. Nakaupo ako sa feasibility study dyan noong panahon ni Pinoy. Oh, no, Ako, si nag-flex. Nag-flex. Finance Secretary Purisima, Laguna Lake Development Authority, Babe Singson, si Mon Pahe ng DNR, no? Kung kami niyan, isang cluster kami. Pinag-aralan namin yan noon eh, no? Oh, OG Dahil noon, institution eh. OG. Oh. ang gusto mag-invest diyan, China, Korea, Singapore, no? Yan yung mga gusto mag-invest diyan dati. Sir Ronald, tanong ni Mark, bakit hindi nangyayari yan? Kulang ng pera, Well, priority? nung pinag-usapan kasi namin yan, na mga 2 years bago matapos yung term ni Pinoy. Dahil nagkaroon dyan kasi ng project yung Belgian, di ba? Yung dredging. Nag-react si Pinoy doon dahil ide-dredge yan, tapos itatambak sa gilid, edi syempre babalik din uli yung dinredge. Ang sinasabi namin, dapat comprehensive. Dapat yung watershed aayusin, yung mga bundok. Dapat yung drainage sa Metro Manila aayusin para pupunta dyan sa Laguna Lake. Dapat lalagyan mo ng dike para hindi yung tubig dyan ay lalabas. So hindi pwedeng dredging lang. Ang reklamo ni Pinoy noon, yung dredging, ang nakinabang yung mga tao ni GMA. Kaya tainted with corruption dahil Yun 18 na naman billion, tayo. 18 Oo. billion 18 billion yung price ng dredging. Oo, naalala Kaya ko. nag-react siya noon. Di ba yung dati, Nireject yun. di ba dating chief, Nireject. di ba Ronald, correct mo ako, si Sereno, di ba consultant siya sa some Laguna related project? Yung dating, Sa airport. Sa airport siya sa consultant. airport pala yan, di ba yung Airport. Laguna? Oo. Lumabas din yung issue Sa na yun, di ba? airport yun. Oo. Iba yung Laguna Lake. Pero ang laki sana niyan. Syempre, patapos na si hindi naman yan na hindi yan binuksan ni Digong. No? Ngayon, baka pwedeng may 4 na taon pa naman si BBM, baka pwedeng niyang Oh, i-explore wake yan. up call sana yan. Major yan ha. That will be the biggest project sa kasaysayan ng Oo, Pilipinas. Transformers yan. Ikaw, Mark, anong basa mo dito sa scrutiny? Dapat tignan itong mga projects na yan. Do you think na baka pwede maging wake-up call to? I mean, in a way, Ondoy was and was not. I mean, ikaw, anong basa mo, Mark? Ang dami kasing tatamaan eh. Yun na naman tayo eh. Ang daming nakikinabang dito sa mga sa mga flood control So, kailangan mo na political will talaga to na magkaroon ng isang direksyon, isang isang strategy na gagawin if kailangan niyan sa Laguna Lake, kung kailangan ng ang daming tatamaan eh. Kumbaga, in as much as issue siya kapag ngayon nangyayari itong baha, pero bigyan mo ng a few months, nakalimutan na natin, nandun na tayo sa next na big issue na tapos election na naman. So nakalimutan ng lahat. Ibang flooding ang pag-usapan. Pero tama si Ronald. Napanood mo ba, Mark, kahapon yung briefing kay President Bongbong nung National Disaster Risk Management niya, NDRRMC? Napanood mo? Paano binuksan ko kasi, nung nakita ko, bala ko patay na.
Pero nung nakita Hindi ko hindi nung narinig simula, lahat eh. Ano ba yung nasabi? nakita ko nung simula na medyo pissed si BBM, tinapos ko. Nagalit siya doon sa kanyang mga sariling tao. Pag-asa, head ng Pag-asa, tapos sa head ng Civil Relations sa DND, tapos sa local government officials, no? Parang lahat caught flat-footed eh. Dito sa bagyo na ito eh. Tapos, ang ibinibigay sa kanya, framework. Ang binibigay sa kanya, kino-compare yung Undoy dito sa Carina. Kino-compare yung number ng rainfall, no? Tapos yung iba, kino-compare yung mga macro, no? Yung forest for the trees. Ang hinahabol ni BBM yung trees. Nasaan ba yung nasalanta? Gaano karami? Anong kailangan? Anong ginagawa natin? Walang makapagbigay. Kaya tinapos ko yung buong briefing Oh, niya. napwisit No? siya, no? Dahil Napwisit si nakita ko, BBM. asar na asar siya. Walang makapagbigay sa kanya ng tamang picture nung nangyayari. So in fairness, Either LGUs, either mga government agencies, no? Talagang pista siya. Tawa ako ng tawa. Wala akong balak kakakuan eh. Wala akong galak pakinggan yung briefing eh. Tinapos ko. in Hanggang fairness, Sabon kaninang sila. umaga. Kaninang umaga, ganun din. Galit din siya. Galit Hindi din siya, siya. hindi siya mabigyan ng tunay na litrato. Who kasi should take charge ba? Oo. Parang before, di ba merong mga flood czar? Sino ba dapat nag-lead talaga ng Dapat overall yan, strategy for dapat flooding? yan NDRRMC. Pero dapat yan kasama ang DND, di ba? Task force. Sila yung may mga boats para do sa flooded areas, di ba? Yung defense yan AAP yan Tapos kasama din diyan yung Pag-asa dahil dapat kasi pine-predict nila yan Hindi sila nasusurpresa, di ba? Kanya nga weather forecasting, kaya di para ba? siyang Ondoy, di ba? Forecast. Medyo na-surprise din Oo, tayo. Bakit sige po? pino-forecast. Ronald, bakit sige po hindi na nagpakita ng gilas Nagulat ulit? ako, wala siya kahapon Di ba Wala dati, pa sa pag briefing. ganun, oh, di Diyan ba? siya nasira Diyan siya nasira nun, di ba, si Kibo? No, doon sa kaya yun, tawa ako ng tawa. Talagang pis na pis, paulit-ulit si BBM. No? Sabihin niyo sa akin kung nasaan yung sinalanta, anong ginagawa natin, gaano karami. Bulag talaga Pero, siya. pero mo yung height ng flooding, merong 1,000 na naka-stranded dyan sa SM North. SM North katabi ng EDSA. No? SM North just a few feet away from the City Hall. No? From the City Hall. Wala sa kanila makasaklolo. No? Ganun katindi. No? So I Ang think Tapos, daming buong araw, pa-rescue dito, pa-rescue doon. walang kwan. So, Maraming nagulat. Edgar, tinawagan ko si Mayor Gatchalian sa Valenzuela dahil may 4 na po na empleyado na na-stranded sa isang opisina sa Valenzuela. No? Tapos wala silang grabe, matawagan. fourth world, no? So, ako mismo yung tumawag kay Mayor. Buti na lang nandun din si Mayor Win Gatchalian dun sa command center sa Valenzuela. No? So na-rescue nila. Yung mayor, Yung ganun senator, si ba? Tin, di ba? Yung Kapatid ganun niya. ba? Wala. Hindi, pumunta siya. Tinulungan niya yung kapatid niya. No? Pumunta siya May ron. No? picture sila ni BBM, di ba? Si BBM Sumakay nagbumisita. sa Manila, sa Valenzuela. Sumakay si BBM sa truck. No? So, pero wala naman akong kinalaman dyan. Ba't ako yung tumatawag? Di ba? So, makikita mo gaano ka-disorganized. Matanong ko lang din, hindi ba ito part, when you look at the long term, like 10, 20, 30 years, hindi ba dapat tinitingnan na din natin yung magiging problem ng paglubog ng Manila? Yung pagtaas ng Definitely. sea level, Halimbawa, hindi ba dapat Jakarta. doon din nakatuon yung long term natin for flood control to the Halimbawa, eventuality na Manila is sinking? halimbawa, Mark, yung Jakarta, yung capital ng Indonesia, ililipat nila dahil lumulubog na di ba? Di ba, Big R? Lilipat yung O, Jakarta. sa Nusantara. Oo, Nusantara City. ililipat O, buong city. parang Hindi yan Clark. maliit Hindi yan maliit yung Jakarta. Ang laki nun. Pero ang mahal nun. I mean, that's a 30, Oo. $40 billion project just for the government relocation. But tama, yun nga paparating ng elections and all of that. But imagine if isa or dalawa pang At least ganyan. nasimulan na, they started it na. Yun nga May ganung proposal na di ba lahat ng government agencies ililipat sa Clark? Yeah. Dahil ang laki ng Parang Clark Putrajaya. Oo. I think that sets the tone perfectly for our next episode. Pag-usapan natin ng konti yung Pogo ban naman. Because I think on this issue, in fairness to BBM, he showed some level of
political will. But nevertheless, parang baka ban din yan sa reclamation. Kasi the next thing we see na biglang, ay sir, pwede ano tong 11 na to. Ay sir, Exceptions. exactly. So pag-usapan natin yan kung ito bang political will or papogi lang nangyari dito. Maraming salamat. Ayan na, magagalit ng mga loyalists sa atin. Tuwan-tuwa yung mga DDS ngayon. Okay. O mamaya, kayo ang next. Episode 3 na kayo. Mamaya namin pag-usapan mga amon nyo. Dito muna tayo kay BBM para lang fair tayo. Salamat guys. Thank you very much.